Nagkaanak ako ng 6 din na lalaki. At ngayon, may pang-7 na. Kaso ayaw na ng mga anak ko dahil dito ay, Dear Ate Vine, pakitago na lang ako sa pangalang Elena. Ako ay isang ina ng 6 na anak. At 6 din ang naging bahagi ng aking buhay. Mga lalaking minahal ko ng buong puso. Ngunit sa huli ay iniwan lang nila ako o kinuha na ng kamatayan mula sa aking piling. Mula pa noon, tila naging kapalaran ko na ang maging mag-isa. Magtiis ng hirap at pasanin ang lahat ng bigat ng buhay. Wala akong ibang sandalan kundi ang aking sarili at ang tanging isip ko lamang ay kung paano palakihin, pakinin at pag-aralin ang aking mga anak. Dahil sa matinding pangangailangan at kagustuhang maibigay ang lahat sa kanila, napilitan akong gawin ang lahat ng paraan para lang kumita. Nagtrabaho ako sa mga lugar na alam kong mapapagkamalan ng iba, mga gawaing madaling husgahan ng lipunan. Tinawag nila akong iba't ibang pangalan. Binigyan ng maruming etiketa, at isa na rito ang tawag nilang Jero. Bawat araw tinitiis ko ang hirap at kahihiyan, hindi para sa sarili kong kasiyahan, kundi dahil gusto kong lumaki silang maayos, may kinabukasan at hindi magutom. Ang bawat patak ng pawis at luha ko ay inalay ko lamang para sa kanila. Ngayon malalaki na silang lahat. Nakamit ko na ang pangarap kong makita silang nakatayo sa sarili nilang mga paa, ngunit kapalit nito ay isang habdi sa aking puso. Ang mga anak na pinaghirapan ko, ipinagkaloob ko ang lahat, at iniligtas ko sa hirap. Sila na ngayon ang humuhusga at galit sa akin. Ang tingin nila sa akin ay isang babae na walang dangal, isang taong nagkasala dahil sa trabahong ginawa ko para lang mabuhay kami. Hindi nila nakikita ang sakripisyo sa likod nito. Ang nakikita lang nila ay ang maling akala at sabi-sabi ng ibang tao. Masakit, napakasakit, dahil ang inaakala nilang kasalanan ko ay ang mismong paraan kung bakit sila nakarating sa kinaroroonan nila ngayon. Akala ko ay tapos na ang lahat ng pasakit ko hanggang sa dumating si Simon. Siya ang nagbigay liwanag muli sa madilim kong mundo. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkabigo ko sa pag-ibig, ipinaramdam niya sa akin na may halaga pa rin ako. Nakarapat dapat pa rin akong mahalin at alagaan. Sa kanya, nakahanap ako ng kapayapaan, pag-unawa, at tunay na pagmamahal na matagal ko nang inaasam. Akala ko ay sa wakas, makakatagpo na rin ako ng kapiling sa pagtanda, ngunit muli akong hinarap ng pagsubok. Ang aking mga anak ay mariing tumututol at ayaw siyang tanggapin. Galit sila, parang lalong lumalalim ang agwat namin dahil sa lalaking nagbibigay sa akin ng ligaya. Nandito ako ngayon nakatayo sa gitna. Sa isang panig ay ang aking mga anak, ang buhay at mundo ko. Ang mga taong nilooban ko ng dugo at pawis. Ngunit ngayon ay itinuturing akong iba. Sa kabila naman ay si Simon, ang taong nagpabago ng lahat ng lungkot ko, ang nagpatibik muli ng pusong akala ko ay patay na. Naguguluhan ako at nasasaktan. Mahal ko ang aking mga anak at hinding-hindi sila mapapalitan kahit sino paman. Pero mahal ko rin si Simon at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong tao rin pala ako na karapat-dapat sumaya. Hindi ko alam kung paano ko pagtatagpuin ang dalawang bagay na ito na parehong mahalaga sa akin. Ang tanging hiling ko lang ay maintindihan nila na ang lahat ng ginawa ko noon ay para sa kanila at ang gusto ko lang na ngayon ay magkaroon ng kaunting ligaya at kasama sa mga natitira pang araw ng aking buhay. Umasa ako na darating ang araw na makikita nila ang katotohanan na ang kanilang ina ay hindi masamang tao kundi isang ina na nagtiis ng lahat at ngayon ay naghahangad lang ng kaunting pagmamahal at kapayapaan.